Makapal na putik ang iniwan ng bagyong Enteng sa Pililla, Rizal. Para sa detalye, live mula sa Pililla, Rizal, Simon Gualvez. Mon, pwede mo bang ipakita sa amin yung sitwasyon dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa Barangay Imatong sa Pililla, Rizal kung saan kahit saan ka lumingon, talagang balot ng makapal na putik itong paligid. Ito nakikita ninyo, naigilid na yan kahit papaano nitong mga payloader na ginagawa na nga nila yung kanilang trabaho para maalis yung makapal na putik na bumalot nga dito sa area sa Barangay Imatong pa lang to, Cheryl. Yung kapal ng putik, papakita ko sa inyo halos gutter deep yung taas, so mahigit isang talampakan sa ibang parts niyan. Kaya talaga nahihirapan yung mga residente. Imagine kahapon pa humupa yung baha dito, mga bandang hapon na raw, mga alas 2, alas 3 ng hapon, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila maalis yung mga putik na naiwan dito sa area. Ito medyo mataas na to, Cheryl, kasi nga dito na itinulak ng payloader yung kapal ng putik na yan. Lahat yan talagang bumalot dito sa pinakakalsada pa lamang ng Barangay Imatong. Wala pa dyan yung mga galing naman sa kanilang mga bahay, mga establishmento na talaga namang nahihirapan dahil nga sa kapal ng putik na iniwan nitong bagyong Enteng. Yung mga motor dito talagang halos nalubog din talaga sa baha. May mga nalinis na lang sila na ibang parts, pero imagine, mahigit isang araw na mula nang humupa or halos isang araw na mula nang humupa yung baha, talagang hindi pa rin nila naaalis at nalilinis yung kanilang area. One of the reasons is kahapon kasi, hapon na rin bumalik yung supply ng tubig sa kanilang lugar. Maswerte naman na hindi nawalan ng kuryente, pero ngayon mahina lamang yung supply ng tubig na naibalik, kaya naman pahirapan at talagang challenging sa kanila na maalis itong makapal na putik na kasamang rumagasa dito sa area para sa 10 talampakang taas ng tubig baha na kanilang naranasan dulot nga ng bagyong Enteng, Cheryl. Ang sinasabi ng ilang mga kababayan natin dyan, mas malala pa daw itong naranasan nila dyan sa Pililla ngayong bagyong Enteng kumpara noong dumaan ang bagyong Karina. Hindi lang Karina, Cheryl, pati nga doon ikukumpara sa bagyong Ondoy dito sa Pililla, Rizal, aminado naman sila binabahado ito, pero hanggang bewang, hanggang tuhod lamang. Ngayon, lampas tao yung kanilang description dito sa bagyo at saka talagang rumagasa yung tubig. Yun yung kanilang sinasabi, kaya marami nga rin sa mga gamit ng mga apektadong residente hindi naisalba. Kasi hindi ito yung dahan-dahang tumataas, kundi bigla ang pagtaas ng tubig. Kaya wala na silang naisalbang gamit yung mga nasa ground floor or nasa first floor, kundi ang kanila na lamang mga sarili. Merong 2 tao na reported missing initially. Isa ang confirmed na nalunod habang isa ang patuloy pa ring hinahanap hanggang sa ngayon, Cheryl. Saan daw nanggaling ang tubig? Anong sabi ng LGU? Ang sinasabi ng mga residente muna, Cheryl, ang sinasabi ng mga residente, ang pangamba nila, baka daw dahil sa mga subdivision, mga development na ginagawa daw sa mga kabundukan, kaya baka wala na daw humaharang sa tubig na bumuhos dito sa probinsya or particularly sa naturang bayan. Pero ang sinasabi naman ng provincial government, itong mga development na ito ay matagal na. Bakit ngayon lang daw nangyari itong ganitong klaseng pagtaas nga ng baha at pagragasa ng tubig? Ito ay dahil daw sa laki ng volume ng tubig na bumuhos at yung concentration particularly sa mga province ng Rizal, at dun nga nakatutok din halos sa mga bayan na labis na naapektuhan dito sa naturang probinsya dulot nga ng bagyong Enteng. So yung sinasabi nila, ang pinaka naging cause doon nito most probably ay yung volume o dami ng tubig ulan na bumuhos dito sa kanilang probinsya, partikular sa mga pinaka naapektuhang bayan. Cheryl. Maliban doon sa sinisimula na nga ng pamahalaan, yung clean-up operation, ano pang tulong ang naibibigay nila sa mga apektadong residente? Ngayon pa lamang medyo nahihirapan talaga yung LGU din, Cheryl, na magpaabot kaagad ng mga ayuda. So ngayon they are doubling the efforts na kahit paano para makapag-release na ng mga ayuda. Pinakakailangan ng mga residente rito, ang sinasabi nila, mga food packs, at saka mga malinis sa inuming tubig, and of course financial assistance para sa kanilang mga gamit na nawala dito sa lugar. Bukod kasi sa mga supplies nila na inanod na nga lang ng baha, talagang wala na silang makain at pagod na rin talaga yung mga residente. At ang info sa atin ng Alagang Kapatid Foundation, isa ito sa nakatakdang puntahan din ng ACFI, para nga maghatid ng tulong at ayuda at talagang at least suporta sa mga kababayan nating binaha. At ngayon ay namomroblema naman sa napakakapal na putik. Cheryl.
Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez.